For today's video, syempre, bida ang mga Pinoy dahil ang mga Pinoy malalakas ang loob. Pero minsan talaga malakas nga lang ba ang loob o minsan talaga sumosobra na at tumatarantado na. Syempre, bida ngayon ang ating vlogger na nakita sa social media. Ano daw ang natutuhan mo sa kanya? Watch this. Tayo ngayon sa Riyadh Airport, papunta ko ng Jeddah. Matagal ko na itong ginagawa, pero ngayon nasita na ako, hindi ko nagagawin. Kaya wag nyo na din gayahin, okay? So, sa mga magta-travel, domestic flight, Riyadh, kung saan man nyo papunta mula dito sa Riyadh, tapos Flynas. Flynas, a low-budget Saudi airline, is a leading low-cost carrier offering cheap flights. Malinaw naman ang sabi niya, matagal na niyang ginagawa. So, ibig sabihin, matagal na siyang pasaway. Pero isipin mo, kabayan, kapag nagpasaway ka sa abroad, may katapat yan na parusa. May karampatang parusa yan, automatic yan. Yun ang hindi niyo naiisip, di ba? Kapag nahuli kayo, higit sa lahat, sa ganyang sistema nyo, naman mga pandaraya, di ba? Tapos sasabihin nyo na naman sa gobyerno, hindi kayo tinutulungan. Na kung tutuusin, meron pang mas higit na nangangailangan ng mga tulong, di ba? Kaysa sa mga katulad nyo minsan na nagpapasaway talaga at sadyang nagpapasaway. Malinaw naman, ang sabi niya matagal niya nang ginagawa, alam niyang mali, pero pinagpapatuloy niya kasi hindi pa nga siya nahuhuli. Eh paano pag nahuli ka na? Sumubra para hindi kayo maabala. Ngayon, buti na lang, may dalawang kabayan. Shoutout sa dalawang kabayan, hindi ko na sabihin kung sino sila. Tinulungan nila ako dahil na nakilala din ako nung isa. So, tinulungan nila ako, binigyan nila ako ng sticker. So, kasi pag may sticker ka, dire-diretso na yung pasok mo. Pag ibig sabihin, kapag may sticker yung luggage mo, or yung hand carry mo, may sticker yon, ibig sabihin doon, dumaan nyo sa counter. Pero pag wala, kailangan talaga na timbangin nila. Malinaw naman. Sabi niya, aware siya na 7 kg. Kg po is abbreviation po yan ng kilogram. So, aware siya na 7 kilogram lang. Pero alam niyang nag-excess baggage siya. So, dahil alam niya mag-excess baggage siya, dumiretso pa rin siya. Pero dahil lagi nga niyang ginagawa at nakakalusot siya noon, higit sa lahat ngayon ay hindi na siya nakalusot. Pero, pinabalik siya sa counter para magbayad. Pero, ito na, alam niyang excess. So, dapat alam niyang magbabayad siya. For legal purposes, dapat magbayad ka. Di ba? Pero, dahil may kakilala siya sa loob, shout out nga pala dun sa kakilala niyang dalawa nating kabayan. Mga kabayan, hindi masamang tumulong. Pero kung nasa tama naman, bakit hindi? Malinaw po kasi na ang ginawa ng ating kabayan, lalo na yung isa na sinasabi niyang kakalala niya, shout out no, sana all, mapapasana all ka talaga. Pero, makikita mo, may mali po dito. Lantarang corruption po yun. Isipin mo, pinigyan siya ng ticket. Alam niyo yung nilalagay sa mga luggage, di ba? Para, ibig sabihin, dumaan nga yun sa cashier, bayad ka na. So, ibig sabihin, hindi siya pinagbayad, pero binigyan siya ng sticker na sinasabi niya. Yung sticker na yan, hindi naman niya sinabi kung ano talaga yung sticker na yun. Pero makikita mo talaga yun kasi sa'yo yun. Palatandaan na dumaan ka nga ng cashier. Ngayon, pagdaan mo ng cashier, ibig sabihin nagbayad ka. Pero, dahil kakilala niya ngayon, yung dalawa nating kabayan at isa sa kanila ay tumulong sa kanya, binigyan siya ng sticker na sinasabi niya. So, lantaran po corruption. Isa po yun sa matatawag na simpleng corruption. Isa yun. Magkano ang 3 kilograms na nakorap niya nung araw na yon? Paano kung hindi lang siya ang dumaan ng ganun, ang naging eksena? Diba? Na hindi nagbayad. Isipin mo, 3 kilograms per person. Tapos sa loob ng isang araw, ilan ba ang dumadaan sa airport na yan? Isabihin natin, 10 na lang. 10 na lang ang nakalibre. 3 times 10. It's 30 kilograms. Magkano na po yun sa tingin nyo? Magkano na yun nakurakot? Matik po yun. Dapat po, tadaan lahat
sa tamang sistema para po kahit papaano yung mga taxes ay nagagamit po ng maayos. Para po kahit papaano nagkakaroon po ng fund, nagagamit pa po sa mas magandang bagay. 'Di ba? Alam niyo naman kung saan yung ginagamit. Infrastructure, sa mga kalsada, sa mga flood, sa mga emergency action, mga ganun po. Hindi lang po ang ninanakawan mo yung company, buong bansa po yun. So sa ating mga kabayan, wala pong masamang tumulong guys. Real talk na lang tayo, hindi na tayo magaling pa, magmamatalino at magmamabuti. Hindi po maganda na gawain na ganun, lalo na't masanay kayo. Katulad nun, paano kung masanay na lang siya ng ganyan? Tapos, kabayan, hindi ikaw yung naka-appoint dyan. Tapos, isipin mo, kahit ikaw yung naka-appoint dyan, eh paano kung mahuli ka, mabuking ka, patanggalan ka, kabayan, ng trabaho? Sa tingin mo, sasaluhin ka niyan sa problema mo, ipagtatanggol ka niyan para maisalba yung trabaho mo. Ano lang po, weather lang po yan. Huwag tayo masyadong pakampante. Dahil ang sabi nga, digital na ang karma. Huwag kayo masyadong nakakagulang. Kasi hindi naman lahat ginagawa niyo yun sa amin. Diba? Mapapasana all ka. Pero ang tanong niya, sana may natutuhan kayo. Actually, parang natutuhan ko yata, manggulang. Matuto tayong manggulang. Parang yun ba yun? Kasi hindi yung excess baggage ang ibinibida niya eh. Hindi. Ang ibinibida niya dito, na malakas siya. Malakas siya sa dalawang kabayan natin sa Flynas. Tama ba? Flynas Airlines. O, diba? Yun kasi yun. Yun ang natutuhan ko. Na kapag kumalak ang videos niya na binibigyan natin ngayon na reaction, patay yung dalawa nating kabayan na naka-duty nung araw na yun. Napakadali po i-trace. Dahil pag trinace ang CCTV guys, malalaman na siya nga, si kabayan ay dumaan doon. At makikita po kung sino yung dalawang naka-duty kabayan natin na tumulong sa kanya at nagpapuslit sa kanya ng bagahe niya nang hindi bayad ang 3 kilograms na excess. Nakikita niyo ba yon? Okay mga kabayan, yun po ang sa akin lang, ang video reaction ko na ito ay para po maging aware sa ating mga kabayan. Kahit saang sulok man po kayo ng mundo, kahit po kabayan natin, ay huwag niyo pong kukonsintihin na mga kagaguhan at kapalpakan nila. Higit sa lahat, kung gusto niyong tumulong, ito lang po ang sasabihin niya sa kanila. Alam mong excess ang baggage mo, magdala ka na lang ng extra na pera. Hindi lang po kasi yung matuto siya na maging responsable, di ba? Higit pa sa lahat, tinuruan mo siya maging makatao, di ba? Tinuruan mo siya ng kagandahang asal na dapat naman talaga dapat inaasal nating mga Pilipino, lalo na nasa dayuhang bansa kayo. Tulad ng sinasabi niya, siya ay papunta sa Riyadh ba yun? Galing siya sa Riyadh, papunta siya sa Jeddah. Sa ganon. O, diba? Hindi ko kasi kabisado yung lugar nila. So, yun. Makikireact lang tayo kasi mayroon akong nakitang mali dito. Okay? At alam nyo naman, pangmasa tayo at dapat ang mga Pilipino ay pangmasa pa rin kahit nasa ibang bansa ka na. Higit sa lahat, panatilihin mo pa rin yung pagiging Pilipino, makatao. Kasi nasa ibang bansa ka, oras na magkamali ka dyan, may karampatang parusa po yan. Tapos, kapag hindi kayo natulungan ng gobyerno, sisisihin na naman natin ang gobyerno. Tapos ito pa, marami pa pong mas nangangailangan ng tulong ng higit pa kaysa sa mga ganyang basic na mga kaso. Dumadagdag lang po kayo sa mga hawak ng DMW, OWA at POLO ng mga kaso-kaso. Naintindihan nyo yun? Stress na ang gobyerno natin. Tapos magpapa-stress pa kayo. Diba? So, ayun, magtulungan lang po tayo para mapanatili po ang magandang imahe ng mga Pinoy saan mang sulok ng mundo. Diba? Para kahit papaano naman, taas noo tayo nga harap kahit kanino. Katulad, simula noon hanggang ngayon, kahit nasa bagong milenya tayo, dapat ang pagiging pusong Pinoy, kilos Pinoy, tatak Pinoy, ang inyong ipakalat sa buong bansa. Kahit saan man kayong bansa, saan man sulok ng mundo.
Okay, ito po ang inyong plumabok, ang inyong kamasa, ang inyong kahugot.